Lang po ang paghahanap ng leak. Ayan, subukan natin i-tight kung ito po ay mag-approve kung wala na siyang leak. Ngayon, kung kailangan baguhin ulit ang tube. Bakit ba natin kailangan gumamit ng sabon sa paghahanap ng leak? Yan po ay sabon. Maghahanap po kasi ako ng leak dahil ito po ay meron ng pressure. Nilalagyan pa namin ito ng pressure bago namin iwanan ng ilang araw nang sa ganun po ay masigurado na hindi masasayang ang bawat preyon na aming ilalagay, na i-refill namin dito sa condensing unit na to, na hindi masayang yung aming preyon dahil napakamahal po ng preyon. Kaya mas maganda siguraduhin na walang leak bago iwanan ang unit na ganito na malalaki, dahil ito po ay uubos ng mga 5 tangke itong condensing unit nito na napakalaki bago pa lumamig yung ating indoor unit. So ayan, maghahanap tayo ng leak. Samahan niyo ako kung paano ako maghanap ng leak sa pamamagitan nitong sabon. Ito po ay may bula, kung mapapansin nyo ay may bula siya, pero yan po ay bubula pa rin kahit na po siya ay totally may bula na. Check natin para mas maganda ang kanyang performance. So ayan, wala po tayo nakikita leak sa ngayon dahil maganda yung pagkakawin din. Ito po mga fittings na ito, mostly dito nagkakaroon ng leak. Ayan o, kung mapapansin nyo bumubula, mapapansin nyo may bula. Ayan, tatanggalan ko ng bula para makita nyo clean. Yan, hindi nakikita nyo. Ibig sabihin po yan, yung 1/4 na yan ay mayroon po yung leak. Kung nakikita nyo mga bubbles na yan po ay mayroon leak. So kung hindi po natin gagamitin ng sabon ay hindi natin makikita yung leak niya. Kaya napaka-importante po ang gamit ng sabon, hindi lamang sa paglalaba kundi sa trabaho na rin namin. Ayan, pakita ko sa inyo muli. Ayan, may bula. Ayan, may bula. Balit tanggalin ko ng bula. Ayan, balit bumula pa rin. Ibig sabihin yan po ay merong leak. Kaya kung mapapansin nyo po, yan ay bumubula pa ng bumubula. Yung alam nyo ba yung bula ng palaka? Kung napapansin nyo, ang palaka ay merong ganyan. Ayan, napapansin nyo po, yan ay mga bubbles na nagbumula dito sa loob ng tangke, yung pressure nya. Yan po ay nitrogen. Yan po ay nilagyan namin ng nitrogen ngayon lang para mababara ng ilang araw, para masigurado po na ang system ay walang leak. Ayan, nakita po natin ang leak na isa. Ganun lang po paghahanap ng leak. Ayan, subukan natin i-tight kung ito po ay mag-approve kung wala na siyang leak. Ngayon, kung kailangan baguhin ulit ang tubo ay kailangan palitan. Ito-tight natin. Subalit meron pa rin siyang leak. Pagmasdan na lang natin kung meron pa uling leak. Kapag bumula siya, it means na meron pa siya kahit maliit lang yan. O ayan o, na mayroon pa siya na bubbles. Kung mapapansin nyo, ayan o, meron pa siyang bula. Ibig sabihin kailangan ito lagyan ng teflon. Hindi nalagyan siguro ito ng teflon. Yan o, meron pa rin. So ayan mga kaibigan, na bali hinigpitan ko na yung nuts na 1/4. Pagmasdan nyo na lamang kung meron pang leak, kasi may nanaya tayo mata ko. Basta yan nagbubbles na gaya ng kanina, kung nakita nyo ay meron leak, pero ngayon sa palagay ko ay wala na siyang leak dahil hindi na siya nagbabubbles. Ayan, hindi gaya ng kanina, nakikita naman yung kulay puti talaga. Ayan, kikita nyo naman, maayos na. Sabi wala na siyang leak.